Nagtutupi ako ngayon ng mga damit kasi naglaba ako kahapon. Tapos kagigising ko lang din. So, nanonood ako ngayon ng kay Ma'am Ina Andulong. Yan, yung interview niya kay Ma'am Diana. Kumukuha ng update ba sa mga nangyayari sa mga immigration ngayon dito. Kasi, honestly, hindi ko kasi talaga linya yung mga ganito. May one time akong nagawa na talagang nabulol-bulol ako. Yung about yung dalawang mag-asawang nagkaroon ng kaso dito na niloko nila yung elderly na inaalagaan nila. Tapos ito yung nangyari nung nag-record ako. One of whom was employed of care to victim. Ano ba yan? Bubulol ako ba? Mahirap nang kunin yung mga ganyan ng mga katulad ko ordinaryo. Ano ba sinasabi ko? As they believe, there may be... bubulol ako. Kaya hindi ako marunong sa mga ganito eh. There will be. Ay, no ba? Ito ay nakakatawa ka. Yun yung reason kung bakit nahihirapan akong kayang-kaya naman siguro kung ipa-practice ko. Pero mas na lang, kung na lang yung na-experience kong daily situation ko dito na pwede kong i-share sa inyo, yun lang yun. So, shoutout nga pala kay Ma'am Ina. Salamat sa mga ganitong content mo at pwedeng panoorin namin at kaalaman ng mga iba saka mga papunta rito, mga nangangarap, ganyan. So, maraming salamat sa ganitong mga content mo, Ma'am Ina. Merong dumalaw sa atin na subscriber at nandito sila ngayon sa labas ng bahay. Ayun. Ay! Sir, ilang kayo? Dalawa. Pasok muna kayo. Naka-brief lang kasi ako kanina eh. Jokes lang. Malamig, no? Malamig, grabe. Oo, pasok. Pasok muna. Ayan, say hi. Hi. So, andito po kami sa loob ng kwarto at pagtyagaan na lang itong malit na kwarto. Ito po sila. Wala akong upuan eh, sensya na. Kay Mrs. Jan Samlang, North Cotabato. Ayun, no? Makalat eh. Melendres. So, ang papa niya dati nandito sa Canada. Oo, umuwi siya noong 2015. So, nasubukan niya rin mag-Canada at may mga pinayo na rin siya. Pero mamaya pag-usapan natin yan mga katropa kung kasi mamaya labas kami, mag-grocery din kami. At ako mag-grocery kasi may kula akong hindi pa nabili. Dahil bukas, Lunes, may trabaho na. Ayan. 3 araw na pahinga, 3 araw lang pala. Ayun. Tapos trabaho ulit. Ala ko, nakapag-grocery na sila. Magpapabili na lang sana ako. Pero nung pumunta sila dito, hindi pa pala. So, samahan ko na lang. Sabay-sabay na lang kami mag-grocery. Yun na lang. Mga first timer pala kami mag-abroad. Kasi ako talagang dami nang nagsasabi sa akin mag-abroad. Lalo na yung tatay ko, mag-abroad ka na lang sabi. So, yun, first timer, mga virgin pa sa abroad. Para sa pamilya. Para sa pamilya. Oo. Si Merlin ay dati ko ng viewer, nasa Pilipinas pa lang. Dating viewer. Hanggang ngayon viewer pa rin. Oo, viewer pa rin. Huwag kang magsawa na manood kahit nandito ka na sa Canada, panoorin mo pa rin ako. Kasi may mga kasi yung mga tumatagal na rito, yung mga na i-inspire ko na pumunta dito sa Canada. Tapos pagka nandito na sa nanonood kami, ang reason kasi at least na bigyan mo kami ng payo kung ano ang dapat gawin pagdating dito. Oo. Pero ang dami kaming nalaman dahil sa iyo. Oo. Kung hindi dahil sa mga video ko, hindi ko alam kung ano ang dapat gawin pagdating dito. Oo, hindi kayo magkakaroon ng idea yun sa mga nangangarap na makapunta rito at saka papunta dito. Panoorin niyo po yung mga video ko at sana makatulong din. Katulad nila Merlin at saka kay Rex. Malaking tulong din sa kanila yung mga videos ko. Actually, bibili rin ako nito. Kasi dito ako nung unang pumili ng mga thermal pang trabaho. Pero ngayon, yung mga thermal ko, punit-punit na. Sira na, pero nagagamit ko pa rin. Almost 3 years na rin sila. Tapos, pinagtsatsagaan ko pa rin. Ginagamit ko pa rin kasi sayang eh. Kailangan yan, lalo na sa cut floor tayo, di ba? Cut floor. Oo, kailangan yan, thermal. Right, kuha tayong basket. Baka maparami tayo ng makuha rito. So, hindi natin alam.
Ito po yung kon po, no? Pang sa damit. Oo, yung ano, yung fabric conditioner. Oo. Gusto mo ng mas malaki? Yung palit lang. Maliit lang? Oo. Panglaba ba? Panglaba? Oo, yan. Yung mga yan, nandito yung mga Dutch. Yan. Si Merlin para ay may ilang anak? May Isang anak. isang anak. Oo. Tapos ilang asawa. Isa lang. Shout out kay Venus Merlin. Ayun. Saka si Venus. Prince Kian. Ang anak Ayan. ko. Ayun, oh. Nung mga kilala ko, kahit hindi pa sila PR, nag-i-spousal sila. Oo, spousal. Oo, nag-i-spousal sila. Pero ngayon, wala na. Hindi na Hindi pwede. na uso yung spousal. Oo. Ilan yung anak mo? Bale, ang anak ko dalawa, puro babae. Tapos ilang asawa? Siyempre isa. Ang panganay ko is, ano na ngayon, 15. 15. Nako. Ang pangalawa, 8. Oh, malalaki na pala. Oh, 6 na taon ang ang agwat nila. Wow. Naplano kasi, pamilya. 10 taon sa amin. Nakaplano. Oh, maganda 'yun at least. At Hindi okay lang naman yung panganay kasi ang limit daw dito, 22. 22. Kala ko nga noon, 18. Hindi aabot. Ilang taon ni anak mo? 10. 10. So, may mga ano pa pag dumating dito, may mga child benefits pa. Child benefits. Pero ano 'yan, pagdating kasi dito, ang sabi-sabi sa akin, 18 months ka muna dito Oo. na ikaw na sponsor na talaga. Tapos saka sila makakakuha ng benepisyo. Pero minsan daw pag napapaagan dumating yung pamilya dito, yung mga nag-spousal nun, parang naiipon. Noon. Pero ngayon hindi na kasi. Bakit hindi na kami pwedeng mag-spousal as a temporary foreign worker? Kasi po pinagbawal na po ng IRCC. Hindi naman pinagbawal, nag-limit lang sila. So hanggang bracket, hanggang tier 3 lang ang pwedeng mag-spousal ng kanilang mga pamilya. Kami, tier 4. So, ang level kasi namin nung trabaho namin as temporary foreign worker is nasa high school level lang. Yun yung ano niya, yung level niya ng tier 4. So, apektado kami. So, maraming mga kababayan nating dumarating dito na hindi nila mararamdaman yung nararamdaman ng mga naunang mga kasama namin, na makakasama yung pamilya. Ngayon, magtitiis na lang tayo. Tiis na lang para sa pamilya. Oo. Balang Tiis na araw, dalawang makuha taon din. na sultiro. Oo. Binata. Binata. Hindi, ipon na lang. Habang binata dito, mag-ipon. Oo, ipon na lang. Ganun na lang. So, antayin na lang ma-PR. Tapos yun na. Tiis-tiis muna. Tiis muna. So, ayun mga tropa, no, apektado po kami mga apektado po kami mga Okay butcher. lang naman yun na mga ganun katagal, at least makaipon. Oo. Bago Oo. sila magpunta dito. Oh, tiis na. Kaya intindihin sana ng mga asawa nyo kung ano yung mga Okay sitwasyon lang naman natin yun, kasi dito. parang normal naman para sa Pinas rin naman ang pakiramdam namin kasi maraming Pinoy dito. Tapos Oo. kada dating sa bahay, nag-video call. Video Oo, Palagi yun. rin naman nagkikita. Oo, tama. 14 hours ang diferensya. 14 hours. Kasi ano ngayon, pero sa Marso magbabago na yan. Ang oras. Oo, magiging 13 hours na. Magbabackward na naman ng isang oras. 2:30 ngayon dito, doon sa Pinas, 4:30. 4:30 ng umaga. 4:30. Tapos sa March, magbabago na naman po ang oras dito. Magkakaroon na naman ng daily saving times na sinasabi. So, magiging 13 hours na yung gap ng Pilipinas to Canada. Parang ganun pa rin. Oo. Oo. Malayo pa rin. Marami. May na pa? Wala na. Wala na. Tingin-tingin lang. Oh, daan tayo sa sa ibang grocery. Meron kasi akong kulang na wala dito. Usually dito ako nag-grocery kasi mas mura. Oo, pero syempre hindi kumpleto kaya try natin sa iba. Ayan. Nga pala, swerte nyo ngayon dahil patunaw na ang yelo. Yung pagdating namin. Oo, pagdating niya. Nasa lubong kagad namin ang negative 40. Lamig na. Ang lamig. Pero may may mga winter jacket kayo. Hindi pa masyado. Sakit nun. Winter shoes, wala akong winter shoes eh. Oh, di rubber shoes lang. Rubber shoes lang. Oo. Hirap nun. Paglabas ng airport doon sa Winnipeg. Para sa mga mga freezer. Parang pumasok ka lang sa freezer. Sobrang lamig na. Nag-grocery na ako dati dito. Tapos may mga bibili lang ako na kulang ko para makompleto ko yung babaunin ko. Tsaka lulutuin pagkain. Ayan. Ayan, spinach. So, presyo ng spinach, $2. Almost 3 na yan pagka pumasok ng tax. Ayan.
Gawa tayo nitong beans kasi igigisa ko to sa ano, sa broccoli tapos carrot. Ayan. Nga pala, nung nandito ako sa Canada, wala akong masyadong alam sa pagluluto. Ang alam ko lang is pirito, nilaga, kanin. Kaya ikaw, magaling ka magluto. Chef ako sa kon eh. Ayun chef. Kaya pala eh. Kaya ayun, magaling. Chef, sa bahay lang ako chef. Baka pwedeng magpaluto sa'yo. Pwede. Papaluto ko sila ako ngayon eh. Sa 23. Kami Sa doon. 23? Oo, Kami- yung binyag ng apo niya. Magkasama kami sa bahay. Oo. Tapos, ang budget namin noon pagdating, galing Highlight. Oo. Hinati namin. Hati. Bali, ano kami, mag-share. Chef. Share. Nag-share kami ng lahat ng budget. Pati kung mag-grocery. Grocery siya. Share din. Share So, ang din. style namin magluto, siya sa gabi magluto, pag galing ng trabaho, pagka umaga, ako naman magluto. Ako kasi walang alam eh. Dito lang ako natuto. Tawag ka lang kung gusto mo magluto. Oo, dito lang ako natuto talaga magluto ng mga niluluto na talagang ulam. Tapos YouTube and dahil sa aking partner. Kasi dito kailangan mo talaga mag-survive. Oo, survive. Survive talaga, wala kang asa, walang karinderya. Oo. Ang mga restaurant dito mahal din. Hindi naman araw-araw magre-restaurant ka. So kailangan mo talagang matutong magluto. Kumbaga mag-survive ka. Kagaya sa atin yung tawag sa niluluto ng Muslim na chicken pastel. Ay, pastel, oo. nagluto ako nun. Sinubukan ko rin yun. Nagluto ako noon. So, pagka kinabukasan, may sobra, ginawa ko namang sisig. Tapos may uda sa amin na beef. Ginawa kong steak. Ginawa niyang steak. Steak. Pa, talagang magagaling Tapos itong ano ah. tapos yung wagyu. Yung iba, wagyu cube. Nagbili kami dito ng yung broccoli. Oh, broccoli. Luto lang sa oyster. Oh, ganun. Baka. Beef Tapos broccoli. beef ang karne. Ganun yung gagawin ko ngayon. May binili na akong broccoli, tapos may carrot ako. Tapos di ba yung repolyo na yung bagyo? Bagyo repolyo, tapos beans. Igigisa ko na lang yun. Ganun na lang, actually, share sa akin ng partner Sarap ko yun. ng broccoli. Yan lang, buong manok. Bilhin mo na yan, wag ka nang mahiya. 8.95 lang po. Wait. Huwag mo nang i-convert. Hindi kasi yung iba 16, no? Sa bagay. Nga pala Mas no. mura to. Mas mura. Baka naka-sale. Nakasale siguro. Kasi mura. Mura. Matik na, ito na. Wait, yan na lang. Siyempre. Ganyan lang yung mga sekreto ng mga malulupit na nagbabudget. Tipid tips. Tumitingin din ako kanina ng spinach. May mga $1 noon akong nakita. Naubos na yung mga $1. So, ito na yung pinakamababa. So, wala, no choice eh. Yung iba kasi umaabot na ng $3, mga ganun. Depende kasi sa weight yun. Kailangan maging Kailangan maging matipid para maipadala. Tama yung sinabi niya. Tama talaga yun. Bale, nakasale tong ampalaya. Nasa $1 mahigit. Tapos, okra na $1 lang. Tapos, yung talong, ayan. So, gagawin kong pinakbet ba? Pinakbet. Ayan. Grocery ng pang isang linggo. Tapos, kamatis, saka $1. Oh. Ayan, nakasale kaysa masira lang. Magluluto ako ng pinakbet para pagkain mamaya at saka baon. Para makatipid ba? Ikaw muna mag-vlog. Hello guys, welcome to my vlog. So, ito si Merlin from Isabela. Ako muna daw pinahawak ni Boss Atoy sa kanyang GoPro. Kasi dami niyang hawak eh. Sa ngayon, dito sa Canada, napakalamig. Ramdam talaga. Lot hanggang buto. Parang Jollibee. Parang sa Jollibee ka eh. Parang nasa Jollibee lang. Ang sarap. Nananunuot ang sarap. Ang pakiramdam namin parang sa Pinas rin naman kasi ang daming Pilipino dito. 80% ng population dito sa Lipawa is Filipino eh. Parang pakiramdam namin parang sa Pinas pa rin. Ayan na si Atoy Sulit, the great. Like and subscribe. Tensya na. And share. Hindi ko kasi mahawakan yung mga bag na grocery kasi itong camera kasi ang dami kong hawak na grocery ko kasi namakyaw. Para isahan na lang. Para isahan na lang Kasi kasi bukas
Oo, kasi Bukas, ano na naman eh. Bakbakan na naman. Bakbakan na naman. baka na naman yan. Hanggang Sabado na yun. Oo. Kape lang kami after ng mag-grocery. Painit lang muna kami rito sa Tim Horton. Ayan. Madalas kami dito dati pero ayun nga. First time? First time. Ayan, first time. Team Hortons. Si Merlin. May kamag-anak pala si Merlin dito na ngayon lang, nung dumating ka lang doon. Nung papunta pa lang. Papunta pa lang nakilala. So yun. Siyempre, Dati ko na silang kilala kaso nung sinabi lang kamag-anak nila. yun na yun. Sinoffer na yung bahay nila. Oo, maganda yun. Tools na yun para Oo. kapag-adjust agad. Oo naman, maganda yan. Kasi marami dito, dumarating. May mga kamag-anak dito sa Nipawa. Alright. Kape. Si Rex nga pala ay dati nandito yung tatay mo dati. Oo, dito sa Canada. Naka-experience niya yung tatay niya ng buhay Canada. So, bago pumunta si Rex dito sa Canada, ay napayuhan mo. Na-briefing na. Ang sabi niya sa akin na pagdating mo doon ng Canada, huwag kang masisilaw sa credit card. Kasi karamihan sa mga Pinoy doon, parang nagpapayabangan, nagpaparamihan ng card. So hindi maganda yun. Kasi doon sa Canada, ang utang, parang binibigay, parang tawag niyan, inaalay sa'yo ang utang. Oo. Hindi katulad ng Pinas na lumalayo sa iyo ang utang. Dito kasi, ang utang lumalapit. Sila mismo lumalapit. Kaya ganun. Huwag kang masyadong masilaw sa credit card. Oo. Kasi ikaw, pagdating ng panahon, ikaw rin ang mahirapan. So yung mga point na sinabi ni Papa mo sa'yo, which is totoo, marami talaga ditong mga Pilipino nangyayari yung ganyan ngayon. Pagka sabi nga nila, utang ang lumalapit sa'yo dito. Kumbaga, ma-temptation nga talaga. Sobrang laking temptation kasi ang utang dyan dito. Kasi wala baka kabili ka ng gusto mo gamit ang credit card. Pero pagdating ng bayaran, hirap na. Sa totoo lang. Hindi nakakasya yung sahod mo. Lalo na pag marami kang credit card tapos nagamit mo lahat, ay, ang hirap bayaran sa totoo lang. Kaya nangyari dito, maraming naging homeless. Oo. Kasi, minsan din kasi, yung homeless, bisyo, lulong sa sugal, sa drugs, tapos yan, sa lubog sa utang, mga ganyan. Kaya, hindi na nila nakukontrol, karamihan sa mga ganyan. Ito, hindi sa paninira. Ano lang to, parang advice lang. Pero nasa inyo na yun. Kung pakikinggan nyo kami, pakikinggan yung experience ng iba. Kasi isa pa dito na napansin ko, iba sa Pinas, yung bisyo na dahon. Oo. Dito open, walang bawal. Oo, kasi dito kasi, yung sinasabi mong cannabis, ano kasi yan, parang leisure lang nila. Pang-high lang sa kanila. Pero sa Pinas kasi, pag nakagamit yung iba dyan, gumagawa ng krimen. Dito hindi madalas Hindi ganun. Meron man siguro, pero nakokontrol nila yung sarili na. Pang ano lang nila yun, pang leisure lang nila. Nalululong sila. Pero hindi ka naman nila lahat, no? Hindi ka naman po nila lahat. Meron din naman siguro nakaka-control, meron din hindi. Pero mas mabuti na, wag na lang subukan. Huwag na lang. Oo, yun. Baka kasi yung masubukan mo, baka malulungan ka. Pero ang reason na umuwi siya, hindi niya na kaya ang lamig. Masyadong may matanda na Okay. Ano na ang kanyang paa, nakaramdam na ng masyadong lamig, masakit. Kaya nag-decision siyang umuwi. Yun. Pero ikaw, kaya mo. Kaya ang lamig. Kakayanin. Para sa pamilya. Para sa pamilya. Balang araw, pag dumating ang panahon, na PR ka, naging citizen ka o ano, pwede mong ibalik yung tatay mo dito. Mamasyal. Di ba? Gawing sila, mamas pa. Oo, yun, gano'n. Yun yung mga gano'n. So, ayun, Visitor. Visitors. So yun mga tropa, I hope itong video na to nakatulong sa inyo. Sila, mga isang buwan pa lang, mga bagong dating. Si Merlin, ayan, tiga Isabela. Tapos si Rex, tiga North Cotabato. North Cotabato. Iba't ibang town sa atin sa Pilipinas ang nandito sa Nipawa. Shout out sa kay Mrs. ko, Suset Menendres, sa dalawa kong anak na si Isay at Yasi. Shoutout kay Venus Marlin, asawa ko, at sa si Prince Kian, anak ko. So yun mga tropa, kape lang po muna kami at lumalamig na yung kape ko. Kwentuhan lang kami at sana nakatulong tong video na to at
Kung ano man yung masasabi mo, mag-comment lang po kayo para mabasa ng mga viewers natin. At huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-comment, mag-subscribe, and paki-share na rin tong video na to para mas marami pa pong mga kababayan natin na makapanood. So, yun, mabuhay po tayo mga katropa. Ciao! Baby, you give me ice and fire. To care for victim and... Ay, no ba? Ito ay nakakatawa ka.